So, good day everyone. For this video is magkakaroon tayo ng chill review lang naman about sa topic na number systems. So, a short introduction about number systems, no? Sa number systems, meron tayong decimal. Yan. So meron tayong palit muna tayo ng kulay ng pen. So, meron tayong decimal na kinocompose ng 10 symbols. So, meron tayong 10 symbols from 0 to 9. So, ang next naman is the binary number system na kinocompose ng 2 symbols. So, yung binary, no, madalas natin siyang ma-encounter sa digital electronics and sa digital communications as well. And next naman na number system is the hexadecimal. So, hexadecimal, meron siyang 16 symbols from 0 to 9 and then A to F. So, yung 10 kasi hanggang 15 is hindi natin pwedeng i-represent as numbers 10 to 15 kasi yung 10 to 15 is part na ng decimal number, no? And in addition, so hexadecimal, yung hexa is 10. Hexa is 6 rather. Then decimal is 10. So, 10 plus 6, 16. So, kaya meron tayong 16 symbols. So, again, hexa is 6. Then, decimal is 10. And last is the octal. So, meron tayong 8 symbols. So, octal meaning 8. Meron tayong 8 symbols from 0 to 7. So, that's it for the short introduction of the number systems. So, number systems are quantities. So, if we define quantities, no? Quantities are representation of values. So, yan. Then, enough of terminologies, I guess. And another thing pala muna. So, bilang tao, di ba? Meron tayong language na ginagamit sa pagko-communicate. So, different languages yun. And then, bawat language is parang naintindihan natin sila, di ba, kapag common yung language na ginagamit natin kapag nakipag-usap tayo sa ibang tao. So, ang computers naman, so meron din silang sariling language na naintindihan. So, tinatawag siya na machine code na kinocompose ng decimal values, no? So, kaya napaka-importante ng number systems sa mga digital systems natin kagaya ng mga computers. And after this, no, pwede nating i-discuss yung binary. So, decimal muna. I guess pala bago yung binary. Para kahit papaano madaanan natin lahat ng number systems. So, first, meron tayong decimal. So, decimal numbers such as 1, meron tayong 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and up to positive infinity. So, yan yung decimal values na meron tayo. And yung bawat decimal or bawat decimal numbers can be represented as something like this. So, meron tayong 1. Tapos, meron tayong 10 raised to 0. So, yung ones place, para siyang equivalent siya sa 1 times 10 raised to 0. So, 10 raised to 0 is 1. So, 1 times 1 equals 1. So, paano naman kapag naging 2-digit na siya? Kapag naging ganyan, for example, 10. So, palit tayo ng ibang kulay. So, for 10, for 0, meron siyang 10 raised to 0. Then, dito sa 1, meron siyang
10 raised to 1. So, kapag in-equate natin siya, meron tayong 1 times 10 raised to 1 and 0 times 10 raised to 0. So, 0 lang to. Then, 1 times 10 is just 10. So, ganyan natin siya nire-represent. So, anong makukonclude natin dito? So, bawat place na yan, so dito sa papuntang left, ang tawag doon ay most significant bit. Then, dito sa right side, meron tayong least significant bits or bit na tinatawag. So, ayun yung ones. So, for this case, meron tayong tenths, hundreds, and thousands. And so on. So, ang makukonclude natin mula dito sa part na to, habang tumataas yung most significant bit, tumataas din yung exponent ng 10 natin. So, bakit nga ba base 10 yung ginagamit natin sa decimal? So, deci meaning 10, di ba? Kaya, ayun, base 10 yung ginagamit natin sa decimal numbers. So, 10 raised to 0, 10 raised to 1, 10 raised to 2, 10 raised to 3, and so on. So, papuntang left, tumataas yung exponent natin. So, give pa tayo ng another example. So, for example, meron tayong 256. Yung 256 can be represented as 6 times 10 raised to 0, 5 times 10 raised to 1, so 2 times 10 raised to 2. So, 6 times 10 raised to 0 is just 6 kasi 10 raised to 0 is 1. Then, 5 times 10 is 50. Then, 10 squared is 100 times 2, so 200. Then, kapag pinag-add mo yan, meron tayong 256. So, ayun, ganun lang din halos sa ibang number systems. Pero, syempre, papakita pa rin natin. Yan. So, lipat muna natin tong part na to sa ibang page or part na tong notebook. Baba muna natin siya. Yan. So, tapos na tayo sa decimal. Yan. So, ngayon, try natin mag-convert nun from a binary number or a decimal number rather to binary. So, paano natin ginagawa yun? And try rin natin na vice versa, no? Para, ayan, gets natin yung concept nung parehong sides. Let's say we have, dalian lang muna natin. Let's say, 56 na decimal, ko-convert natin siya sa base 2 or binary. So, bakit ko nga pala nilagyan ng base 10? Kasi, merong mga props, I guess, na hindi tumatanggap na bawa. Ang sagot mo is 100, siya, 10, without the subscript, no? Kasi, baka ma-misunderstood or ma-misunderstand siya na decimal number kapag walang base or walang subscript. Kaya sobrang important na naglalagay tayo ng subscript dun sa final answer para ma-avoid natin yung confusion na tinatawag kapag nag-check. So, ayun. Pero siguro meron ding props na hindi tumatanggap pa rin naman kahit walang subscript. Pero it is safe na rin na maglagay ng subscript, no? To avoid confusion niya. So, yan. Burahin muna natin to. Yan. So, paano nga ba mag-convert ng decimal papuntang binary? So, let's try. So, meron tayong 56 na decimal number. So, ang gagawin lang natin, divide lang natin siya sa 2. Yan, sa 2. Ngayon, anong magiging sagot niyan?
meron tayong 28, remainder 0. Then next, yung 28 naman gamitin natin. 28, so divide natin siya sa 2. Meron tayong 14, remainder 0. Then 14, divide natin sa 2. So meron tayong 7, remainder 0. Then yung 7, divide natin sa 2. Meron tayong 3, remainder 1. Then yung 3, divide natin sa 2. Meron tayong 1, R1. Then yung 1, divide natin sa 2. So 0, remainder 1. So ganyan lang siya kapag nag-convert tayo sa binary from decimal. Ngayon, yung next step, paano natin siya isusulat, no? Yung final answer. Kapag magsusulat tayo ng final answer, magbabasa tayo from here pataas. Yan. So, magiging sagot dyan is 111,000. So, base 2 na siya. Yan. Kapag yung blank space is may base 2 na, no? So, di nyo na need lagyan dyan ng base 2 answer nyo kasi nakalagay naman na dun sa blank space. So, yan. So, paano natin siya i-check ngayon? So, let's check. So, meron tayong 111,000. Then, since binary siya, so 0 times 2 raised to 0, 0 times 2 raised to 1, 0 times 2 raised to 2, 1 times 2 raised to 3, 1 times 2 raised to 4, then 1 times 2 raised to 5. So, cancel na natin tong tatlong 0 kasi 0 lang yan. This is 8. This is 16. Then, 32. Tama ba? 2, 4, 8, 16, 32. So, pag pinag-add, 56. So, tama yung sagot natin. So, yun. Tama yung pagko-convert natin from decimal to binary. And ngayon, anong next natin? So, sa 3 numbers, same lang din naman kahit ilang numbers or ilang digits, no? Yung makita natin dito sa decimal. So, papuntang binary, ganun, same process lang din naman yung ginagawa. Pero, paano kapag halimbawa, meron tayong decimal number na may fractional value. So, let's say, meron tayong 523.34. So, 523.34 papuntang binary. So, paano yan? So, di ba na-discuss na natin kanina yung concept kapag dito sa decimal part. Kapag sa decimal part, meron tayong 10 raised to 0, 10 raised to 1, 10 raised to 2, and etc. So, kapag papunta naman tayo sa fractional part, so, since fraction, so, rational value siya, so, it is a ratio of two numbers. So, halimbawa, ito, dito sa decimal na ito, so, 10 raised to negative 1, 10 raised to negative 2, 10 raised to negative 3. So, wala naman tayong 10 raised to negative 0, di ba? So, yun. Kaya, dito tayo sa 10 raised to negative 1 lagi nag-i-start. So, negative 1, negative 2, negative 3, and so on. Pababa siya ng pababa. So, ganun yung concept kapag may fractional values na siya. And then, yun. So, try na natin sagutan to. So, mas mabilis siguro kung gagamit tayo ng calcu dito. So, kung may calcu kayong hawak ngayon, so, helpful yun para mas mapabilis yung pag-solve natin netong problem. So, ang unang step dito, so, lagyan muna natin na steps. So, yung decimal
part or yung whole number, convert mo muna siya to binary. Then step 2, ang next naman dito is yung fractional part papuntang binary. Then step 3, i-merge muna natin siya using merge using a decimal point. So mamaya may kita natin kung paano siya nagwo-work. So yung 523. So 523. So kagaya ng ginawa natin kanina, divide natin siya sa 2. 523 divide by 2 ay 261 remainder 1. 261 remainder 1. Then 261 divide by 2. So meron tayong 130, I guess. Tama. 130 R1. Then 130 divide by 2 is 65 R0. 65 divide by 2 is just 32 R1. 32 R1. Then 32 divided by 2 is just 16 R0. 8 divided by 2 is 4 R0. 4 divided by 2 is 2 R0. 2 divided by 2 is 1 R0. Then 1 divided by 2 is 0 R1. So tingnan muna natin 1 0 0 16 8. Ay, di pala natin nalagay yung 16. Wait lang, baba muna natin to. Sabi na may kulang. Yan, dito natin siya. So 16 divided by 2 is 8 R0. Yan, kompleto na. 1 2 3 4 5. Then 1 0 1 1. And again, kapag ni-write natin siya, so magiging from bottom papuntang top. So 1, tapos ilang 0 to? 5 0. 3 4 5. Then 1 0 1 1. Then di pa yan tapos kasi may decimal part pa. So try nating i-limit yung decimal part natin sa 5 bits lang, no, para mas madali. So meron tayong 0.34. Tama ba? Yan, 0.34. Tapos ang gagawin lang natin yan is ita-times natin siya sa 2 since binary siya. So meron tayong 0.68. Tapos 0.68. Ita-times natin siya ngayon sa 2. So 0.68 times 2 is just 1.36. Yan, 1.36. Pero ang kukunin lang natin dito lagi is yung itong fractional part. Nakalimutan ko sabihin. So yan. So fractional part 0.36 times 2 equal 0.72. 0.72 times 2 is 1.44. And then 0.44 times 2 is just 0.88. Yan. 5 bits na siya. 72
So, yeah. So, paano natin isusulat yung final answer? So, kapag fractional part naman yung isusulat natin, hindi natin siya need isulat from bottom to top. So, mag-umpisa tayo sa taas, pababa. So, meron tayong 0, 1, 0, 1, 0. So, base 2. So, ito yung final answer natin. So, yan. So, kanina, no, parang naturo ko na rin kung paano mag-convert ng binary papuntang decimal. So, ulitin natin siya para mas malinawan tayong lahat. Yan. So, let's say we have a binary number 1101. So, yan, 1101. Then, base 2. Pagko-convert lang natin siya sa decimal, simple lang yun. So, since binary nga siya, so, ganito lang gagawin natin. Ito yung easiest way, I guess. So, ganito ko siya ginagawa. So, meron tayong 1 times 10 raised to 0. Kasi 10 raised to 0, no, hindi 10 raised to 0. Binary nga eh. So, 2 raised to 0. So, 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3. So, meron tayong 0 times 2 raised to 1. Then, 1 times 2 raised to 2. And last is 1 times 2 raised to 3. So, tama ba? Yan. So, meron tayong 1, meron tayong 0, meron tayong 4, then meron tayong 8. So, add lang natin sila. So, meron tayong 13. So, ganyan lang siya kapag magko-convert tayo ng decimal, ng binary papuntang decimal. 8, 4, 8, wait lang, 8, 4, 12, tama. So, yan. Ganyan lang siya. Then, sa decimal numbers naman, same thing lang. So, meron tayong 100. So, times lang natin siya sa 2 raised to negative 1, 2 raised to negative 2, 2 raised to negative 3, then na-add lang natin siya. So, for example, dito. Yan, balikan natin ta. So, meron tayong 0 times 2 raised to negative 1, 0, then meron tayong 1 times 2 raised to negative 2, 0 times 2 raised to negative 3, 1 times 2 raised to negative 4, 0 times 2 raised to negative 5. So, add lang natin yung mga may 1. Kasi 0 na yung rest eh. So, 1 over 4 plus 1 over 16. So, medyo malayo pa yung sagot natin dun sa dito sa final answer kasi 5 bits pa lang yung ginamit natin. So, kapag dinamihan natin yung bits, no, halimbawa 10, baka mas maging close yung sagot natin. Pero as of now, 0.31, medyo close naman siya with medyo malaking percentage error. Pero at least, di ba, approaching tayo dun sa 0.34 na fractional value natin. So, ganun lang. And yeah. So, I guess dito muna nagtatapos yung part 1 ng video natin sa binary numbers. So, next naman is yung hexadecimal, then yung octal. Yung conversion lang din. Then, sa other videos natin siguro ituturo yung summation or yung addition, yung subtraction, and multiplication and division na rin siguro. So, I guess that's it. Yun. Thank you for watching.